Nako, na-miss ko kayong lahat. Matagal-tagal ko kayong hindi nakasama dito sa aking YouTube channel at hindi tayo nakapag-chismisan. Nako, na-busy lang ang lola nyo. Sa katunayan, sa mga oras na ito, ay nagpapagaling ako. Napilay ang lola mo na doon sa loob ng opisina. Kaya eto, nagkukulong sa loob ng kwarto, nagkakalap ng mga balita na pwede kong i-chismis sa inyo. Yung pwede nating pag-usapan at hindi nating ikakapahama. Nako, maraming kaganapan itong mga nakarang araw ha. Nagkaroon ako ng pagkakataon, kami ng aking partner sa radyo, na si Kapitan Narcisa na mag-guest. Siya, The Issue Is You. Ayan, ako kasama natin ang mga baklita. Sina Tita Cora at Kapitana Sisa ng Energy FM. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Ay, masala ko si Lloyd. Ayan, ni Papa Oji, Audrey Diaz at saka ni Ina Evans. Pero yun nga lang, pagkatapos noon, medyo hindi maganda kasi yun nga, nadulas ang lola mo at kasalukuyan ako nagpapagaling dito sa loob ng aking silid. Ay oo, kahit napakagwapo ng mga ng mga doktor at saka nurses sa Cardinal Santos, hindi tayo mag-i-stay doon, be. Hindi natin uubusin ng 13 at 14 month pay doon sa ospital. Mas gusto ko pa rin dito sa loob ng aking kwarto kung saan makakasama ko kayo ngayong araw na ito. Alam ko ang ilan sa inyo nakatanggap na ng 13 at 14 month pay. O, indikasyon yan na maging mapagpasalamat ka sa Diyos, di ba? Hindi yung puro kareklamo. Ipagpasalamat mo na meron ka mga grasyang natatanggap. Ipagpasalamat mo sa Panginoon na mabait pa rin siya sa'yo kahit na ubod ng samang ugali mo. Kahit nuknukan ka ng plastic. Kahit na inaagaw mo ang jowa ng kumari mo. At kahit nalasinggero ka, pinagpapala ka pa rin ni Lord. Pero sa mga hindi nakatanggap ng 13 at 14 month pay, isa lang ang ibig sabihin yan. Nasa maling kumpanya ka. Mag-resign ka na. Aba yung boss mo ganid. Gamit na gamit kayo buong taon. Pero hindi ka malang binigyan. Bonus! Pwede mong gamiting pampariban. Kagaya na lamang nito. Naku, thank you so much, Kat Encarnacion. Naku, ikaw magtipid ka. Kasi baka yung bonus na binigay sa'yo, yan na din yung huling sahod na matatanggap mo kasi tatanggalin ka na sa trabaho. Pero wag mong kalimutang i-treat ang pamilya mo. Nandiyan ang mang-inasal. Lahat tayo may kaing mang-inasal. Di mapipigil ang kamayin para solve ang kain. Sige lang, extra rice na pa. Tak-tak all you want. Ikaw ang masusunod. Iba-iba man ang kain, solve ka dito. Yan ang kaing mang-inasal. Kahit budburan mo ng Hi, chicken oil at maraming kalamansi. Iba yung itsura ha. Nakakamiss din. Marami na tayo masyado nababanggit. But anyway, pero isa sa mga pinag-uusapan, alam niyo ba kung alin? Eh syempre, yung pagtanggap ng award, ng Lifetime Achievement Award ni Miss Shasha Padilla sa Aliw Award. Itong si Miss Shasha Padilla, tumanggap nga ng kanyang award, ng Lifetime Achievement Award dahil 40 years na ito in the business, sa show business. Hindi sa kung saang business man yan, hindi sila nagtitindang halo-halo, walang ganon, sa show business. Nung ginanap yung Aliw Awards, ini-expect ni Miss Shasha na makakapagsalita siya upang makapagpasalamat. Syempre, hindi lang sa Aliw Award, kundi pati na din sa mga fans niya, sa pamilya niya, yung ganon, the typical awards night na pag akyat mo sa stage, kukunin mo yung trophy, magsasalita ka, I would like to dedicate this award to my fans. Chuchu, Chuario, wow! Pero hindi yan ang nangyari, Day. Kasi sinenyasan daw si Miss Shasha, si Miss Lani at yung isa nilang kasama pa, na bumaba na daw ng stage pagkatapos i-receive yung award. Si Sashing, hindi ko kinaya, nag-post sa kanyang social media account na kanyang pagkadismaya. Hindi lang yon ang kanyang ginawa. Ibinalik niya ang kanyang trophy sa Aliw Awards. That's my girl! May paninindigan! Pero syempre, kahanga-hanga din yung ginawa ng Aliw Awards dahil agad silang humingi ng paumanhin, ng tawad rather, dito kay Miss Shasha Padilla sa pamamagitan ng isang mensahe na ipinadala nila sa isang pahayagan na sabi nga nila doon na nalulungkot sila dun sa nangyari, ngunit may paliwanag sila. Nagkakasya lang daw pala nila yung ilang oras upang nang sa ganun ay mas paiksiin pa yung awards night. Kasi alam mo, sa totoo lang, kapag mga ganyang awards night, may mga awardees na medyo, alam mo na, may edad na, hindi na pwedeng mapuyat. Kaya ang concern ng produksyon, ipabilisin yung awards night upang nang sa ganun ay hindi na rin maabala yung mga artistang veterana or veterano. O baka sabihin niyo, pinagtatanggol ko ang Aliw Awards ha? Pero dito sa ginawa ni Miss Shasha na pagpo-post sa Aliw Awards,
Alam mo, nakakalungkot lang kasi kapag pinost ni Miss Shasha itong Aliw Awards, may tendency na hindi na ito magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng awards next time kasi sasabihin nila, ay, wag na si Shasha Padilla kasi reklamadora. Kung ganun mag-isip yung ibang award-giving body, kung hindi naman, I don't want to put any words into their mouth. Like, isubo ng ganun yung words. Hindi gagawin. Nakakaloka yung nangyari kay Miss Shasha Padilla, no? Pero alam mo, kahit na gano'n ang mangyari kay Miss Shasha Padilla or sa akin mangyari yun nangyari kay Miss Shasha Padilla, hindi ko pa rin gagawin yung ginawa ni Richard Gomez na mambatok ng presidente ng Philippine Fencing Association. Kalat na ngayon ang ginawa ni Richard Gomez na binatukan niya yung presidente ng Philippine Fencing Association, si Rene Gamuca. Sa mga nakalat nating information, ito daw si Richard Gomez, dun sa mga dun sa salaysay nitong si Mr. Gamuca, inapakan daw ni Richard Gomez yung kanyang paa dun sa mismong lugar kung saan nangyari yung pambabatok. Ito daw yung unang nangyari. So, inapakan yung paa, tapos minura daw siya, may mga sinabi daw siya na bad words, chu-chu-chu, tapos nakawala itong si Gamuca. Doon sa nakita nating video na kumakalat ngayon, doon binatukan ng bonggang-bongga ni Richard Gomez itong si Gamuca. Pero alam mo, ang isa sa mga nakakalungkot doon, itong si Mr. Gamuca kasi ay isa ng senior citizen. Kaya nung ginawa yon ni Mr. Richard Gomez, ni late Representative Richard Gomez, tumaas ang blood pressure nito at tinulungan nga daw siya ng medic. According dun sa salaysay na ibinigay niya, tinulungan siya ng medic at dinala siya sa clinic upang nang sa ganon ay lapatan siya ng paunang lunas. Pero hindi pa rin daw satisfied itong si Richard Gomez. Talagang pumunta pa ulit daw siya doon upang nang sa ganon ay salakayin itong si Mr. Rene Gamuca. According nga dito kay Richard Gomez ay inamin nga niya yung ginawa niya at sabi niya ay mag-file din daw siya ng case or ng reklamo tungkol sa pambubuli dahil sinabi niya itong ni Gamuca na pinag-iisipan niya kung magsasampa siya ng kaso laban dito kay Richard Gomez dahil dun sa pambabatok. Kasi di ba, ang pananakit ay bawal. Ano't ano man ang nagawa ng isang tao, wala tayong karapatan na manakit. Lalo na syempre, di ba, senior citizen na yun. Pero ganun pa man, pinaninindigan ni Richard Gomez yung kanyang salaysay at saka yung kanyang ginawa dahil nabuli ang kanyang kababayan na si Alexa Larazabal na taga Ormoc City. Pero alam mo, lumala na itong issue na ito, yung pambabatok ng Richard Gomez, kasi hindi pinalampas, syempre, ng senior citizen party list representative na si Rodolfo Ordonez ang nangyaring ito. Ika nga ni Ordonez, isang pang-aabuso itong ginawa nitong si Richard Gomez. Pero alam mo, mag-a-agree ako dito kay Ordonez, kasi kung alam mong matanda na itong si Gamuca, sana pinalampas mo na lang, sana hindi mo na binatukan, sana hindi ka na nanakit. Kasi lahat naman tayo, pupunta din sa pagkatanda. Una-una lang, pero lahat tayo tatanda. Siyempre siguro yung mama, hindi naman niya siguro kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun na nga lang apakan mo yung paanong tao, di ba? Parang cannot be. Well, kung kilala natin si Richard Gomez, lalo na sa mga pinapakita niya sa publiko nitong mga nakaraan, medyo mainitin yata talaga ang ulo nito. Una, last year, ang nangyari, yung traffic sa EDSA, di ba? Yung tungkol sa bus lane, na talaga namang nabash siya ng malala, di ba? Gustong pumasok sa bus lane upang mabilis ang takbo niya. Tapos pangalawa, nung nagkaroon ng issue of flood control project, ano nangyari? Kinalaban naman niya mga press. Ang media naman ang tinalakan niya. Ay buti na lang naayos niya yung gusot sa pagitan ng mga media at niya mismo. Kasi nga nag-sorry siya. So, hindi naman pala kabawasan sa pagkatao ni Richard Gomez ang mag-sorry. Siguro naman this time, pwede naman siguro sila magkaayos. Well, hindi ko sinasabi na Richard Gomez mag-sorry ka kay Gamuca. Pero kung gusto niyo maging huwaran sa mga manlalarong kabataan, ay baka pwede kayong magkaayos. Lalo na mga public servant kayo. At saka yung mga ganyang problema, hindi lahat idinadaan sa init ng ulo. Yun ay opinion ko lamang naman po. Pero iintindihin ko po yung nararamdaman nyo. Pero hindi po ba mas maganda kung naging huwaran din po tayo sa ating kapwa? Huwag po masyado mainit ang ulo nyo. Sir, kapag naiinis na kayo, sabihin nyo lang po sa akin, magdadala ko ng malamig na tubig. Sir, hindi ko po ibubuhos sa inyo. Ipapainom ko po sa inyo upang nang siguro ay kumalma kayo. Sa'yo naman, Mr. Gamuca, kung totoo man na nambubuli ka ng kapwa mo, especially ng ating atleta, huy, baka naman tumatanda po kayo ng paurong. Kung totoo man pong ginagawa nyo ito. Pero kung hindi naman, baka hindi naman talaga kayo tumatandang paurong. Just to be safe. Sino yan? Ew, nakakabiri naman yan. Yan ba yung bago niyang jowa? Totoo ba yan? Pwede nga. Pasloop! Dalawang aktor. Ay, nako. Ngayon ay halos pagdudahan na ng mga netizen, pati ng mga kapatid natin sa press, ang closeness nila. As in,
hindi na makatwiran yung closeness nila. E ayon sa mga nakuha nating information at syempre nakita natin, dahil minsan pag pumupunta tayo sa mga events, ay halos hindi maghiwalay yung dalawang aktor. Yung isang aktor, meron siya ka-love team. Tapos, bumida siya sa isang teleserye, talaga namang blockbuster ito. Actually, itinuturo pa nga itong dahilan ng hiwalayan nung girl lalo niyang ka-love team. Well, actually, nakasama ito sa isang reality show. Talaga namang ngayon ay putok na putok ng kanyang pangalan, pati na nang napapabalitang ka-love team niya. Of course, pag may ka-love team, alam mo na, may mga basher at may ka-love triangle yan. Pero kasi, may mga pagkakataon na nakikita ng mga press yung sobrang pagka-close nitong dalawa na parang magkaibigan lang ba talaga sila? O magjowa na sila? Kasi sobra talaga yung closeness na ipinapakita nila. May mga bagay pa silang pinagawa sa kanilang katawan na talagang pareha silang nagpagawa. Hindi na tayo magbibigay ng napakaraming clue ha, pero alam mo, balita ko, sobrang constant daw ng communication ng dalawa. Or baka naman pumuputok ang mga balitang ito dahil soon ay magkakaroon sila ng BL series. Siya nga pala, kung nagustuhan mo ang chika natin ngayong araw na ito, nako, isubscribe mo na ako at i-click ang notification bell upang nang sa ganun ay kasama ka sa lahat ng huntahan natin dito sa Takure, mainit-init na chika. Bye!